Kilala siya bilang The Panther of Búzios, isang Brazilian beauty na madalas pinag-uusapan dahil sa kanyang kayamanan at kagandahan. Kaakit-akit, kaya ang mga lalaki ay hindi maitatangging nabibihag ng kanyang kariktan. Sa kabila nito, ang buhay niya ay magulo at walang kalayaan. Siya naman ay isang kilalang playboy. Wala man siyang trabaho o pera sa bulsa, ay mayroon naman siyang taglay na kagwapuhan na magagamit para mang-akit na mga babaeng magbibigay sa kanya ng kasaganahan. Ang dalawa ay nag-cruise ng landas at nagsama kung saan napunan ang kanilang hinahanap na kakulangan. Isang pagsasama na kalaunan ay magtatapos sa trahedya. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Angela Diniz. Si Angela Diniz ay ipinanganak noong November 1944 sa Minas Gerais. Sa edad na 15, sa kanyang taglay na kariktan ay isa siya sa pinakamaganda at kinaiinggitan na babae sa buong Brazil. Sa edad na 17, siya ay nagpakasal sa isang 31 years old engineer na si Milton Villas Boas. Ang dalawa ay nagkaroon ng 3 supling at ang kanilang pagsasama ay nagtagal lamang ng 5 taon. Noong panahon na yon, ang diborsyo ay hindi pa pinapayagan, kung kaya sila ay pumasok lamang sa isang divorce settlement. Sa settlement na ito, ang custody ng kanilang mga anak ay mapupunta kay Milton at si Angela naman ay makakatanggap ng monthly pension at isang mansyon. Matapos ang kanilang paghihiwalay, si Angela ay sinasabing nakarelasyon naman ang isang mining millionaire na si Arthur Mendez na kilala bilang Tuca Mendez. Ang kanilang relasyon ay lihim lamang dahil si Tuca ay pamilyado na. Lumutang lamang ang kanilang relasyon nang ang caretaker at guard na din sa bahay ni Angela na si Jose Avelio dos Santos ay napaslang. Si Jose ay nakitang may tama ng baril sa mukha at ang katawan ay natagpuan sa labas ng bahay ni Angela na malapit sa bintana. Ang kamay ni Jose ay may tangan pang patalim, bukas ang pantalon at may sign ng ejaculation. Sa una ay umamin si Angela at sinasabing self-defense lang daw ang nangyari. Ngunit sa ginawang investigasyon, nalaman ng kapulisan na mayroong third person at iyon na nga ay si Tuca na kasalukuyang karelasyon ni Angela. Walang gaanong klarifikasyon sa talagang nangyari, pero ang sabi-sabi, si Tuca daw ay may nakita sa may bintana na figura at nang i-check niya kung ano yun, bigla na lang daw siya nitong inatake, kaya ito ay kanyang napaslang sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Si Angela ay inako ang kasalanan noong una bilang pagtatakip na din kay Tuca dahil si Tuca ay pamilyado na. May isa pang haka-haka na si Angela daw ay may relasyon kay Jose. Nalaman ito ni Tuca dahilan para ito ay mapaslang. Pero ayon naman sa mga kakilala ni Angela, si Angela ay masyadong mataas para patulan ang isang servant. Sa huli, si Tuca ay nasentensyahan ng 2 years in prison. Sa nangyaring eskandalo, ang kanilang relasyon ay nagtapos din at si Angela ay lumipat sa Rio de Janeiro. Sa Rio de Janeiro ay nakilala naman niya si Ibrahim Sued. Si Ibrahim ay isang gossip columnist at ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon ngunit hindi ito nagtagal. Si Angela ay binansagan din niya bilang isang panther. Sa Brazil, ang isang magandang babae ay tinatawag nilang isang gatina na ang ibig sabihin ay kitten. Pero si Angela ay level up sa kanyang pagiging seductive, kaya ang itinawag sa kanya ay level up din, pantera. September 1975, sa pamamagitan ng isang tip, ilang pakete ng marijuana ang nakita sa bahay ni Angela. Si Angela ay naaresto at nakulong for 24 hours bago na i-release ng kanyang i-declare na siya ay dependent sa sinasabing droga. Ilang buwan matapos nito, si Angela ay binisita ang kanyang mga anak sa poder ng kanyang ex-husband na si Milton. Sa kanyang pagbalik sa Rio de Janeiro, si Angela ay isinama ang kanyang anak na babae. At ito ay labag sa kanilang settlement for child custody. Dahil dito, si Angela ay naaresto na naman for the second time at sinampahan ng kasong kidnapping kung saan nasentensyahan si Angela ng 6 months in prison.
Sa nangyaring ito ay hindi na din niya makakasama pa ang kanyang 3 mga anak, kaya siya ay nagtangkang magpakamatay. 1976, si Angela na noon ay 32 ay nakilala ang 45 years old na si Raul Fernando do Amaral Street o mas kilala bilang Doca Street. Sa panahon na ito ay baon na baon si Angela sa napakagulong nangyayari sa buhay niya. Kaya nang nakilala niya si Doca, sa tingin niya ay ito ang maglalayo sa kanya sa mga kaguluhan at magbibigay sa kanya ng katahimikan. Pero taliwas pala ang mangyayari dahil ang katahimikan pala na makukuha ni Angela ay katahimikang pangmatagalan. Si Doca ay isang full-time successful playboy. Sikat na sikat siya sa mga kababaihan dahil na din siguro sa kanyang taglay na kagwapuhan. Gamit ang kanyang natatanging kariktan ay ilang mga babae na ang kanyang iniwang luhaan. Hindi lang basta mga babae ha, one of Brazil's most beautiful at richest pa. Noong 1960s, si Doca kasama ng isang kaibigan ay lakas loob na pumunta ng Miami. Ipinagmalaki niya ito dahil nakasurvive siya doon na ang tanging dala lamang ay $2 sa bulsa. Nakasurvive daw siya doon sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang swimming teacher sa isang hotel, pero ang bulong-bulungan, nakasurvive siya sa pamamagitan ng pag-e-entertain ng mga mayayamang babae sa beach ng Miami. Sa muling pagbalik ni Doca sa Brazil, ay pinakasalan naman niya ang mayaman na si Stella Arens. Sinubukan din niya na mag-invest sa stock market at real estate, ngunit lahat ng ito ay bumagsak. 1973, nang makilala naman niya si Adelita Scarpa, ang anak ng isang powerful industrialist ng Sao Paulo. Agad siyang nakipagdiborsyo kay Stella at pinakasalan si Adelita, at dito ay nagkaroon ng anak pa. Ang buhay ni Doca sa piling ni Adelita ay talagang marangya. Madalas siyang nasa nightclub kasama ang mga kaibigan gamit ang pera ni Adelita. Hilig niyang mag-party at sa minsang party sa mismong bahay ni Adelita ay nakilala niya si Angela. Ilang linggo matapos ng pagkikita na ito, si Doca ay iniwan na si Adelita at ang anak niya para makasama si Angela. Ang hiwalayan ay one-sided pa. Nang si Doca inimpake ang kanyang mga damit sa suitcases, sinabi ni Adelita na ang mga suitcases ay sa kanya. Si Doca ibinalot na lamang ang mga damit sa ilang mga sheets, pero ang mga sheets ay kay Adelita pa din. Sa huli ay tinangay na lang niya ang mga gamit sa kanyang braso at sa mansyon ni Adelita ay umalis. Ang mga unang araw ng kanilang pagsasama ay intense, isang bagong pag-ibig na puro tamis. Si Angela ay todo suporta kay Doca. Hindi lang affection ang pinuno niya, maging ang pangangailangan ni Doca. Italian suits, French cognacs at American cigarettes. Luho kung luho. Sila ay tumira sa biniling villa ni Angela sa Bucios, isang exclusive na lugar for the rich. Ang one-story villa ay along the beach, kung saan ang kanilang bedroom window ay overlooking ang asul na tubig ng Atlantic. Dadating ang panahon na ang kulay sa kanilang pagsasama ay unti-unting tatamlay. Si Doca ay unti-unting nababalutan ng selos. Si Angela ay kaakit-akit at isa ito sa nagustuhan niya dito. Pero marami pa ding lalaki ang lumalapit, kaya ngayon ay pinipilit niya na maging isang conservative. Si Angela ay pumailalim sa mga dikta ni Doca. Ang kanyang mga nakasanayang pananamit ay bawal na. Magkakaroon na ng madalas na pagtatalo na kalaunan ay mauuwi sa pisikalan. Si Angela ay tuluyang nawala ng kalayaan, kaya minsan ay nasabi ni Angela sa isang kaibigan na si Doca ay kanya nang hihiwalayan. Gabi ng December 30, 1976, ang dalawa ay nagkaroon ng pagtatalo na naman. Si Angela ay sinabihan si Doca na umalis na ng kanyang bahay at oras na din siguro para sila ay maghiwalay. Ayon kay Doca, siya ay kumuha ng ilang mga damit at umalis. Kalaunan ay bumalik din siya ng bahay, pero iniwasan siya ni Angela.
Ayon kay Doka, lumuhod daw siya sa harap ni Angela para humingi ng tawad. Gustong-gusto daw niya si Angela at hiniling niya na maging masaya silang dalawa na magkasama. Pumayag naman daw si Angela sa isang kondisyon. Ayon kay Doka, sinabi ni Angela na sa pagkakataong ito ay kailangan niyang i-share ang pagmamahal ni Angela sa iba. Pag sinabing iba, maaaring ibang lalaki o ibang babae. Again, ang sinabi na ito ni Angela ay ayon lamang sa sinabi ni Doka. Si Angela daw ay kinuha ang bag ni Doka at inihagis sa mukha niya. Ang bag ay bumukas at isang bereta ang nalaglag. Dinampot ito ni Doka at saka ipinaputok ng ilang beses kay Angela. Matapos ng krimen, si Doka ay nanatiling at large pa ng ilang mga linggo. January 18, mahigit 2 linggo matapos ng krimen, si Doka ay tuluyan ng naaresto. October 1979 nang si Doka ay nag-stand trial. Sa ginawang trial, ang paglilitis ay umikot sa buhay ni Angela. Yung tipong kasalanan ni Angela ang pagkapaslang sa kanya. Kwinestyon ang kanyang moralidad, ang pagkaka-involve niya sa ilang mga krimen tulad ng kidnapping sa kanyang anak, maging ang pagkapaslang sa kanyang caretaker. Si Angela ay nagkaroon din ng kaso ng drug addiction noon, kaya ito ay kasama din sa ginawang diskusyon. Lahat ay nakasentro kay Angela. Hindi naman kasi makakapagsalita pa ang patay, hindi ba? Ang depensa ni Doka ay nilarawan si Angela na isang luxurious Babylonian prostitute, isang malaswang babae, at isang babaeng ginawang isang babala sa Apocalypse. Ang ginawang trial ay umikot sa tinatawag nilang legitimate defense of honor. Ayaw na ni Angela sa kanya at kahiya-hiya yon sa image niya. Si Angela ay kanya lamang at siya dapat ang mang-iiwan. Nagawa niyang paslangin si Angela para depensahan ang makismo na karangalan niya. Nagawa niya daw ang pagpaslang because he killed for love. Sa ginawang forensic testimony sa trial, si Doka ay binaril si Angela ng 1 beses sa mukha. Huminto muna para i-unjam ang kanyang baril, saka binaril muli ng 2 beses naman sa may braso at 3 beses pa sa may ulo. Unfortunately, sa trial na ito, lamang na lamang si Doka. Katunayan, noong nagkaroon ng break sa trial, ilang mga kababaihan pa ang ultimo nagsilbing cheerleader ni Doka. Ilang palakpak ang ibinigay nila at may isang babae pa nga ang may ini-wave na banner at nakasulat, "Ang kasama mo kami, Doka." Ang matangkad at gwapong si Doka ay instantly naging star at naging isang simbolo pa ng isang naabusong makismo. Ang 7 mga jury na kinabibilangan ng 2 babae at 5 lalaki ay nagkaroon ng verdict na 5-2 kung saan si Doka ay guilty of involuntary homicide. Ang kanyang sentensya ay 18 months in prison with right of probation. Si Doka bago ang trial ay nakulong na for 7 months at iyon ay 1/3 na of his sentence. Kaya nang matapos ang trial, si Doka ay lumabas ng korte na totally free. Ang ginawang paglilitis sa kaso ay broadcasted pa ng media na animo isang regular program na mayat maya ay nagbibigay ng live flash report sa mga kaganapan sa loob ng korte. Ang krimen, ang verdict, ang sentensya, maging ang pangunahing mensahe sa nangyaring krimen ay broadcasted ng buong media. Ang nangyari kay Angela, maging ang ibinigay na parusa ay nagdulot ng isang malaking eskandalo, higit sa parte ng mga kababaihan. Kaya sila ay gumawa ng isang protesta para ang kaso ng pagkapaslang kay Angela ay mabigyan ng tamang karampatang kaparusahan. Pero ano nga ba ang sinasabing legitimate defense of honor na yan? Ang Brazil noon ay isang bansa na mas nakalalamang ang mga kalalakihan. Gender inequality ika nga, laganap ang pananaw at paniniwala na sa isang pagsasama, ang babae ay isa lamang bagay na pagmamay-ari ng lalaking kinakasama niya. Ang babae ay dapat pumailalim sa kanyang asawa, walang karapatang magtanong, magbigay ng opinyon
o ipilit ang sarili niya. Isa na dito ay ang behavior. Ang lalaki ay maaaring iwasto ang sa tingin niya ay maling mga gawa ng kanyang asawa. Dito papasok ang legitimate defense of honor. Sa isang kaso ng adultery, ang nangyaring betrayal ay kahiya-hiya sa mga kalalakihan at mayroon silang karapatan to wash his honor, dahilan ng pagkapaslang ng taong nagbigay sa kanila ng kahihiyan. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti ay may nabubuong mga grupo ng kababaihan para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Bagamat ito ay may kabagalan, kahit papaano ay may mga boses na para maiparating sa mga tao ang kanilang gustong ipaglaban. Kalayaan sa mga nakagisnang batayan, at iyon ay ang tradisyonal na pagpapahalaga sa mga kalalakihan. Matapos ang naging trial kay Doka, ayon sa isang feminista, ang mga kaso ng pagpaslang ay mas lumaki pa. Ilan sa mga ito ay mga kaso ng betrayal na naging kilala din sa publiko. Ang mga nasasakdal ay katulad ni Doka, absuelto sa pagpaslang dahil ginawa lang daw nila yun para ipagtanggol ang kanilang karangalan. 1981, 2 taon matapos ang unang trial, si Raul Doka Street ay muling humarap sa hukuman. Sa nangyari mga protesta ng mga kababaihan laban sa kanya, wala na ang mga kababaihang todo sa kanya ang suporta. Sa halip, siya ay escorted ng 20 kapulisan para salubungin ang nasa 500 na mga galit na mga kababaihan. Hindi na mga tili ang maririnig sa paligid, kundi mga sigaw na ang sinasabi ay "Jail the Gigolo". Ang banner ay napalitan na din at ang nakasulat naman ay "Lovers Don't Kill". Sa parehong krimen, parehong courtroom, parehong mga testimonya at penal code, magkakaroon kaya ng pagbabago? Oo, dahil ang bansang Brazil ang nagbago. Dahil na din sa mga dumadaming kaso ng pagpaslang dahil sa sinasabing legitimate defense of honor at sa pressure galing sa mga feminista, ay napagbigyan ang retrial kay Doka. Sa pagkakataong ito, gusto nilang ipakita na ang defense of honor na yan ay hindi nawasto pa sa makabagong bansa nila. Batay na din sa apela ng kapamilya ni Angela, ang involuntary homicide na naunang sentensya ay pinawalang bisa sa kadahilanang ang desisyon ay sumasalungat sa mga katibayan na nasusulat sa mga records. Sa pagkakataong ito ay buhay naman ni Doka ang umikot sa korte. Si Doka ay walang pera at walang maasahan trabaho at ang tanging maipagmamalaki lamang ay ang kagwapuhan nito. Ang kanyang tanging naging trabaho bago ang nangyaring pagpaslang ay isang swimming instructor sa isang hotel. Si Doka ay umaasa lamang sa mga babaeng nakakasama niya at wala ni 5 sa kanyang bulsa. Isang live interview din ang ipinakita sa telebisyon sa ginawang live broadcast ng kaso ni Doka. Ang interview ay galing kay Milton Boas Diniz, ang panganay na anak ni Angela. Taliwas sa ipinakalat ni Doka, si Angela daw ay isang mabuting ina at anak sa pamilya nila. Matapos ang ilang oras na diskusyon, si Doka ay nahatulan ng 15 years in prison. Katulad ng naunang trial, ang naging sentensya kay Doka ay malaki din ang impluwensya sa mga sumunod na katulad niya ang kaso. 2 linggo matapos ang nangyaring retrial, 3 kaso ng katulad ng kay Doka ang hinatulan din sa korte. Ang mga nasasakdal ay napaslang ang kanilang mga asawa dahil sa sinasabing legitimate defense of honor. At katulad din ng kay Doka, lahat sila ay found guilty din. Sa pagkakataon na ito, hindi na nila pwedeng ipananggalang pa na ang nangyaring pagpaslang ay dahil sa sinasabing legitimate defense of honor lamang.